Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang gabi po, no? Ito po ang latest update natin ngayong araw, April 8, 2024. Patuloy pa nga rin pong nakaka-apekto sa ating bansa itong easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko. Patuloy pa rin po natin mararanasan yung alinsangan ng panahon at merong mga isolated rain shower dito nga po sa eastern section ng ating bansa sa may parte ng Bicol Region, Visayas hanggang dito nga po sa may parte ng Mindanao dahil po yan sa mga kaulapan na daladala nga po ng easterlies. At ayon naman po sa ating advanced weather forecast dito nga po sa ating advanced weather forecast ng European Center, sunod-sunod na nga po ng mga posibleng sama ng panahon ang nakikita natin outside bar na nabubuo nga po sa may parte ng Pacific Ocean, sa may labas ng Philippine Sea at dito nga po sa may bandang baba no ng Mindanao. Yun po yung ating mga i-monitor sa mga susunod na oras. Dito naman po sa ating heat index ngayon nga pong alas 6 ng gabi no ay mainit at maalinsangan pa rin po yung posible natin maranasan sa parte ng Metro Manila. Papalo pa po yan ng 35 degrees Celsius. At sa may parte naman ng Visayas ay nasa 33 degrees Celsius. Sa may parte naman po ng Cagayan de Oro at Davao City ay nasa 35 degrees Celsius. At sa Zamboanga City naman ay nasa 35 degrees Celsius pa po yan. Sa may Puerto Princesa, Palawan ay nasa 33 degrees Celsius pa rin po yan. At pagdating naman po ng kinabukasan ng alas 10 no, ng umaga, dito nga po mapapansin natin na mainit at maalinsangan pa rin po no, yung ating lagay ng panahon pagdating nga po ng April 9. Asahan nga po natin na posible rin pong pumalo ng hanggang 39 degrees Celsius up to 40 degrees Celsius ang init index natin sa may parte ng Metro Manila at ilang bahagi pa ng ating bansa. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, mapapansin na nga po natin yung mga posibleng low pressure area na nabubuo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. By April 9 hanggang April 10, dito po asahan pa rin po natin na umiiral pa rin nga po yung ridge of high pressure area at kasabay po niyan yung easterlies. Pagdating naman po ng April 11 hanggang April 12, dito mapapansin na natin yung mga kumpulan ng kaulapan sa labas ng ating bansa. Dito nga po yan sa parte pa ng Pacific Ocean. Pagdating naman po ng April 13 hanggang April 14, dito nga po magkakaroon na tayo ng low pressure area outside bar. Pagdating naman ng April 15, mapapansin nga natin no, mas kumakapal nga yung kaulapan dito sa labas ng ating bansa. At pagdating naman po ng April 16 hanggang April 17 as low pressure area, dito po, ito po yung ating tinitingnan no, na posible nga po makaapekto yung extension ng kaulapan yan sa may parte ng Mindanao. At nagkakaroon na nga rin po ng mga possible low pressure area dito sa labas ng ating bansa. Sa may parte ng Japan, meron na rin po mga posibleng sama ng panahon na mabubuo dyan. At pagdating naman po ng April 18, no? Dito po as low pressure area pa rin, posibleng makaranas ng mga biglaang pag-ulan. Dito nga po no, sa may parte ng Mindanao. Ito po i-monitor natin kung ano nga po ba yung magiging posibleng senaryo nito. Kung ito po ba posibleng bababa or may chance ang umakyat ng bahagya para makaapekto dito sa may parte ng Mindanao. Yan po ang ating i-monitor sa mga susunod na advanced weather forecast. Again, inuulit po natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na ito po ay magbago. Iba yung pag-iingat pa rin po no, sa ating mga kababayan dahil nga sa latest prediction pa rin po ng European Center dahil nga sobrang tindi
ng init ng ating karagatan ay may mga potential po no na extremely hurricane na posibleng mabuo sa may parte ng Pacific Ocean. Yan po yung ating monitor para mas maaga po nating malaman at makapaganda kung sakali man na ito po ay makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.